Nagagalak ang buong konserbatory dahil tayo ay muling nagkita-kita para sa isa na namang makabuluhang paglalahad. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa mga nag-subscribe at sumusuporta sa Ophirian Heritage Conservatory. Hindi natin hangad na manira o mang-atake ng ibang turo, ngunit kailangang idepensa ang katotohanang nasa Biblia laban sa mga nagnanais na ito ay baluktutin para sa sariling interest at motibo. Minadali ng Ophirian Heritage na mai-release ang video na ito upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa mga nagnanais na makuha ang ating kalooban sa pamamagitan ng mapaglinlang na turo at pambobola. At kapag nakuha na ang kalooban ng mga Pilipino, hihikayatin na upang sumapi sa isang organisasyon na may motibong hindi mawari. Bago po tayo magpatuloy, amin pong bibigyan ng diin na ang Ophirian Heritage Conservatory ay walang koneksyon sa anumang organisasyon, relihiyon, politika o anumang sekta. Lahat ng impormasyon na inilalabas ng conservatory ay galing sa pinagsama-samang diwa o tinatawag na collective consciousness na nagpasalin-salin mula pa sa ating mga ninuno, dumaan sa maraming henerasyon hanggang sa kasalukuyan. Ang video na ito ay una sa series ng prophecies na aming ilalahad. Kailangang ilabas na ito para maintindihan ang takbo ng kwento tungkol sa sangang lahi ng mga Hebreo, ang sangang lahi ni Peleg at Joktan na isinilarawan ni Jose Rizal bilang sina Crispin at Basilio. Ang two witnesses ay unang inilahad sa Zechariah chapter 4. Kukunin lamang natin ang pinakabuod para mas madaling maintindihan. Then the angel who talked with me returned and woke me up, like someone awakened from sleep. He asked me, "What do you see?" I answered, "I see a solid gold lampstand with a bowl at the top and 7 lamps on it, with 7 channels to the lamps. Also there are 2 olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left." Zechariah 4, verse 12 to verse 14. Again I asked him, "What are these 2 olive branches beside the 2 gold pipes that pour out golden oil?" He replied, "Do you not know what are they?" "No, my Lord." So he said, "These are the 2 who are anointed to serve the Almighty Creator of all the earth." Sa isang pangitain or vision, ipinakita kay Prophet Zechariah ang 2 olive tree. Sa pagitan ng olive tree, may nakatayong isang lampstand na may 7 lampara o ilaw. Bawat olive tree ay may golden tube na padaluyan ng langis papunta sa lampstand. Sa simpleng pangunawa or common sense, ang langis ay ginagamit ng lampstand bilang gatong para tuloy-tuloy na magningas ang sindi ng apoy o ilaw. Ito ay maikukumpara natin sa elektrisidad o kuryente sa makabagong panahon.
Ang unang dahilan ng kalituhan tungkol sa tunay na kahulugan ay nagsisimula sa lampstand. May hiwalay na kahulugan ang lamp sa stand o patungan. Kagaya ng candlestick stand, iba ang stand, iba po ang kandila. Ang kahulugan ng lampstand or candlesticks ay matatagpuan sa Revelation chapter 1 verse 20. The mystery of the 7 stars which thou see in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 assemblies, and the 7 candlesticks are 7 assemblies. Isang tanong po, ano ba ang bumubuo sa assembly or kongregasyon? Mga tao. Sino itong mga tao na bumubuo ng kongregasyon na sinisimbolo ng 7 ilaw? Sa Matthew chapter 5 verse 14, kung saan nagbibigay ang Misaya ng tagubilin, ang sinabi niya ay ganito: You are the light of the world. Let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Ang mga tao nakaharap noon ng Misaya at pinagsasabihan o pinagbibilinan ay ang kanyang mga disipulo. Ano ba ang mga disipulo? Sila ay mga Hebreo. Sa makatuwid, ang lampstand ay kumakatawan sa mga Hebreo. Sila ang ilaw ng mundo. Ang liwanag galing sa kanila ay ang salita ng ating Almighty Father. Ang 7 lamps o ang 7 ilaw ay kumakatawan sa 7 assemblies o kongregasyon na nag-uugat sa mga Hebreo. Nasaan na nga ba ang mga Hebreo? Ayon sa Genesis chapter 10, ang lahi ni Eber o ng mga Hebreo ay nasa silangan at nasa kanluran, kung saan naruroon ang sangang lahi ni Peleg at Joktan. Ito ay kinukumpirma din sa Zechariah chapter 8 verse 7. This is what the Almighty Father says, I will save my people from the countries of the east and the west. Tandaan po natin na ang tinutukoy na you are the light or ilaw sa Matthew chapter 5 verse 14 ay ang mga Hebreyong disipulo dahil sila ang audience o kamiting ng Misaya nung mga oras na iyon. Napakalinaw po at napakasimple. Bakit kailangang larawan muna bilang olive tree ang 2 witnesses? Ito ay upang ipakita ang mahalagang papel na kanilang gagampanan sa lahing Hebreo pagdating ng mga huling panahon. Ito ay ang pagbibigay ng kalinga sa natitirang Hebreo upang huwag tuluyang malusaw ang lahi dahil sa mga pagdaraan ng kahirapan at trahedya. Sa maikling salita, hindi lang sila mga witnesses o testigo, kundi tagapagkalinga ng mga Hebreo sa mga huling araw. Pagdating natin sa Revelation chapter 11, ang olive tree sa pangitain ay pinalitan ng tao. Ito ay upang ipakilala na sila ang 2 witnesses. Maraming nalilito tungkol sa 2 witnesses na nasa Revelation. May mga nagsasabi na ito daw ay si Enoch, si Elias, o dili kaya ay si Moses. Ang dahilan ng mga kalituhang ito ay ang pagbabaliwala sa huling talata ng sinusundang chapter kung saan sinabi kay Apostle John na ipagpatuloy niya ang pagprophesy tungkol sa mga bansa, hari at sangkatauhan. Mababasa sa huling talata ng Revelation chapter 10. Then I was told, You must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings. Ibig sabihin, ang pagpapatuloy ng kanyang prophecy ay tungkol sa mga bansa at namumuno dito. Ito ay maaaring mga hari, presidente, at prime ministers depende sa forma ng kanilang gobyerno. Linawin natin ang salitang witness. Sa Tagalog, ito ay saksi o testigo. Kung may saksi o testigo, ibig sabihin may mahalagang pangyayari silang nakita
or nakikita o nasasaksihan at kanila itong pinatutunayan. Dahil sinabi ng huling talata ng Revelation chapter 10 na ang pagpapatuloy ng prophecy ay tungkol sa mga bansa, mga pinuno at mga tao sa makatuwid. Ang two witnesses ay maaaring kumakatawan sa dalawang bansa na may kinalaman sa mga Hebreo. Sa ipinakitang pangitain kung saan ang two witnesses ay olive tree, kailangang pansinin na ang dalawang olive tree ay nagbibigay ng langis sa lampstand. Ibig sabihin, may dalawang bansa ang magbibigay ng nourishment, enerhiya, pagkalinga at proteksyon sa mga Hebreo pagdating ng mga huling araw. Ang golden tube ay kumakatawan sa koneksyon ng dalawang bansa sa mga Hebreo. Ang golden tube na ito mula sa dalawang bansa ay kailangang maihugpong nina Peleg at Joktan upang matanggap nila ang langis galing sa bansang inilarawan bilang olive tree. Ang paghuhugpong na ito ay tinututukan ng conservatory at ating ilalahad sa kwento ni Crispin at Basilio. Kilalanin naman natin ang two witnesses ayon sa pagsasalarawan ng Biblia sa Revelation 11. And I will appoint my 2 witnesses, and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. They are the 2 olive trees, and the 2 lampstands, and they stand before the Creator of the earth. Ang sackcloth na kasuutan ay paglalarawan ng kultura at ideolohiya ng dalawang bansa. Ang kulturang ito ng witnesses ay kagaya din lang sa mga Hebreo. Kailan ba gumagamit ng sackcloth ang mga Hebreo? Ang sackcloth ay ginagamit bilang simbolo ng pagluluksa, dalamhati, pagpapakumbaba, at repentance o pagtalikod sa makasalanang gawain. Yan po ang context ng Biblia kung saan at kailan ginagamit ang sackcloth. May isang napakapopular na video na nagtuturo na manggagaling daw ang isang witness sa Pilipinas dahil ang sackcloth daw ay barong Tagalog. Nakakataba ng puso para sa mga Pilipino. Ngunit ito ay taliwas sa ibig ipakahulugan ng Biblia. Pansinin po natin na ang barong Tagalog ay hindi kailanman ginagamit ng mga Pilipino bilang simbolo ng pagpapakumbaba, pagluluksa, pagdadalamhati o kaya pagrerepent o pagtalikod sa masamang gawain. Bagkus, ang barong Tagalog ay simbolo ng karangyaan, kasayahan, selebrasyon at iba pang mga engranding okasyon. Kahit kailan, walang Pilipino na magsasabi na ang barong Tagalog ay simbolo ng pagluluksa at pagdadalamhati. Pag natapos nyo panoorin ang video na ito, kayo na mismo ang makapagsasabi na ang turong yan ay may mabigat na dahilan. Yan ay mag-crystallize sa inyong isipan pag nakilala nyo na kung sino ang two witnesses. Ito ang dahilan kung bakit minamadali ng conservatory ang ating mga videos. Malabo din na sa Kurdistan manggagaling ang isang witness dahil ang sackcloth ay ginagamit ng mga Kurdish bilang bubong ng kanilang mga tolda at hindi bilang simbolo ng pagluluksa, pagdadalamhati, pagpapakumbaba o kaya pagtalikod sa makasalanang gawain na kagaya ng sinasabi sa Biblia. Kung pag-uusapan ang sackcloth, ayon sa layunin na nakalagay sa Biblia, may dalawang bansa na gumagamit ng sackcloth bilang simbolo ng pagpapakumbaba, pagdadalamhati at pagluluksa. Ito ay ang Russia at China. Ayon sa Sacred Books of China, ang sackcloth ay kanilang ginagamit sa kanilang pagdadalamhati at pagluluksa kapag sila ay namatayan. Yan ay bahagi ng kanilang kultura na minanapa sa kanilang mga ninuno. Ang pamamaraan nila ng paggamit ng sackcloth ay kahalintulad sa mga Hebreo. Maaari nyo rin itong isearch sa internet para mapatunayan sa inyong sarili.
Ang Russia naman ay gumagamit ng sackcloth bilang simbolo ng kabiguan o pagdadalamhati at pagpapakumbaba. Pagkatapos ng World War I, tinalikuran ng Russia ang European fashion of laces and delicate fabrics. Sackcloth ang ipinalit nila sa mga uniforme ng mga sundalo hanggang sa mga sibilyan bilang tanda ng ideolohiyang mapagpakumbaba. Ipagpapatuloy nating kilalanin ang witnesses. Sa Revelation 11 verse 5, sinasabi ang ganito, If anyone tries to harm them, fire comes from their mouths and devours their enemies. This is how anyone who wants to harm them must die. Maliban sa paggamit ng sackcloth, sinabi ng Revelation na may kakayahan ang two witnesses na magbuga ng apoy na tutupok sa sino mang magtatangkang manakit sa kanila. Alalahanin natin na ang propesiyang ito ay tungkol sa mga bansa at mga pinuno. Alisin po natin sa ating imahinasyon na ang witnesses ay para lamang mga magicians o mga salamangkero na nagpapakita ng kanilang kakayahang magbuga ng apoy bilang magic. Suriin naman natin ang Russia gamit ang Revelation 11. Alamin natin kung may kakayahan din silang magbuga ng apoy na tutupok sa sino mang magtatangkang manakit sa kanila. Russia test firing its new high-speed hypersonic missile, a missile that the U.S. military currently cannot defend against. Russian President Vladimir Putin pulling no punches on his intent. Новая система. The new Avangard missile system is invincible against today's and future air and missile defense systems of the potential enemy. This is a big success and a great achievement. There is no current defense against them. Let's take a look at it, Ryan. It's called the Avangard missile system, and it's called a system because what we're really talking about here is a hypersonic glider that you put on top of an ICBM to launch it into space and then get it closer to your target. Flies about 20 times the speed of sound. Some estimates have it up at Mach 27, incredibly fast, can carry a nuclear warhead. And the real scary thing about this is that
as it closes in on its target, it can independently zig and zag and to avoid missile defenses. The Pentagon, for their part, they are still working on hypersonic systems of our own, but it doesn't look like we're going to have a hypersonic system in development, or at least in the field, for at least 2 to 4 years from now. So the Russians are ahead of us on this. The other problem with this missile system is that our radar systems, according to the acting Secretary of Defense, Patrick Shanahan, are not strong enough, not capable enough of detecting it far enough away because of the speed. So this is a real worry, and it's got the Pentagon planners, I'm sure, working very, very hard. There's another system, an underwater system that the Russians are working on and that Putin has been bragging about. It's called the Poseidon. It is a nuclear powered, that's right, it's a torpedo with a nuclear reactor in it that can also carry nuclear warheads. It is very long range, up to about 6,000 miles. It can travel at depths of up to 3,000 feet, and it's very fast. Somewhere the estimates are between 55 and 100 knots, 55 to 100 miles an hour underwater. The idea for this weapon is to go after large ships like aircraft carriers or shore installations. And again, this is not a system for which we have adequate defenses right now. Very worrisome. This is in testing right now, not in the fleet, not as far along as the Avant Garde. Now look, the Russians have also been doing a lot of military buildup and increasing their capabilities throughout the whole year. Back in March, they tested a new intercontinental ballistic missile called the Satan II, which can carry up to 26 independently targeted warheads, re-entry vehicles, if you will, 10 of them of a large size. In September, back in the fall, they did war games with China. Now, these war games in the East have typically been done to deter China. They've been about sort of making sure China knew not to mess with Russia. This year, they worked with China to send a message to the West and to the United States in particular. Nagtanong ang propetang si John kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakikita na dalawang tao na may kakayahang magbuga ng apoy. Hindi sinagot ng anghel ang kanyang tanong. Sa halip, binigyan siya ng clue o palatandaan at pansinin natin ang tugon ng anghel. Sabi ng anghel, "It is not by might but by the Spirit." Ang tinutukoy na might or power ay military power. Ito ang kakayahan ng dalawang bansa bilang mga witnesses. At para lamang maunawaan ni John ang sagot, ito ay inihalin tulad ng anghel sa panahon ni Zerubbabel na ganyan din ang sinabi, "It is not by might but by the Spirit." Napakalinaw po. Ano pa ang kapangyarihan ng two witnesses? They have power to shut up the heavens so that it will not rain during the time they are prophesying. And they have power to turn the waters into blood, and to strike the earth with every kind of plague, as often as they want. May kakayahan ang two witnesses na isara ang kalangitan para walang ulang darating. Ito ay pwedeng literal o kaya symbolic. Sa literal na pananaw, may kakayahan ba ang tao na pigilan ang pag-ulan? Kung nagawa ng Pilipinas noong 1974, alang-alang sa Miss Universe Beauty Pageant, mas kayang gawin ng advance na bansa para sa mas makabuluhang dahilan. Ngunit, higit sa pagpapatigil ng ulan ang aming nakikitang kahulugan ng kakayahang isara ang kalangitan. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng dalawang bansang ito at ng mga kaalyado na magdeklara ng no-fly zone. Ibig sabihin, walang pwedeng dumaang sasakyang panghimpapawid sa kanilang aerial territories. Tungkol sa kakayahang gawing dugo ang tubig, nakikita natin pwede ulit itong maging literal o kaya maging symbolic. Sa simbolikong pananaw naman, pwedeng ang tinutukoy ay giyera sa karagatan kung saan ang dugo ng mga mamamatay ay hahalo sa tubig. Sa literal na kahulugan, ang pagiging dugo ng tubig ay pwedeng maging dahil sa paggamit ng chemical at biological weapons. Tungkol naman sa kakayahang maghatid ng plague o salot,
Ito ay tumutukoy sa mga chemical at biological weapons na mas madaling gawin kaysa sa missiles. Ito ay ginawa na noong World War II ng Japan. Ayon sa pagsasalarawan ng Revelation, makikita natin na ang two witnesses ay manggagaling sa bansang Russia at China. Ito ay pinagtitibay ng mga pangyayaring kasalukuyang nagaganap sa buhay ng sangang lahi ng mga Hebreyong sina Peleg at Joktan na inilarawan din natin bilang sina Crispin at Basilio. Ayon sa Revelation 11, Now when they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will attack them and overpower and kill them. Their bodies will lie in the public square of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where the Messiah was also crucified. Ang two witnesses ay magbibigay ng testimonya at dahil dito sila ay papatayin ng beast or hayop. Ang ibig sabihin ng beast or hayop na sinasabi dito ay ating ipapaliwanag sa hiwalay na serye dahil yan po ay mahabang talakayan. Bumalik po tayo dito sa two witnesses. Saan matatagpuan ang symbolic Egypt at Sodom? Pati na rin ang city square kung saan ilalagay ang katawan ng two witnesses. Abangan yan sa pagpapatuloy ng ating prophecy series na Two Witnesses Part 2. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa Oferian Heritage Conservatory Channel. Hinihikayat namin kayo na mag-subscribe para manatiling updated sa mga bagong videos na aming ilalabas. Hanggang sa muli, pagpalain nawa tayo ng ating may likha.